Nagsimula ang kwento ng si Elena ay nag-jogging sa kagubatan. Huminto siya upang kumuha ng mga herbal plants at inilagay ang mga ito sa kanyang maliit na basket. Pagdating niya sa kanilang bahay, pumunta siya sa poultry area, kumuha ng itlog ng manok at inilagay rin ito sa kanyang basket. Niluto niya ang itlog na may kasamang mga herbs. Pagkatapos, pumunta siya sa kanilang kwarto, dala ang nilutong itlog, binuksan ang kurtina, at ginising ang kanyang asawang si Tom, na mahimbing pang natutulog. Habang nagkukwentuhan sila sa kama, sinubuan ni Elena si Tom ng nilutong itlog. Kinabukasan, nang magising si Tom, hinanap niya si Elena dahil wala ito sa kama. Pumunta siya sa banyo at nakita ang kanyang asawa na nakaupo sa toilet bowl, hinahawakan ang tiyan at pakiramdam ay manganganak na. Kumuha si Tom ng notebook upang i-record ang nararamdaman ng asawa. Samantala, si Elena ay abala sa kusina ng kanilang restaurant bilang chef. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan dahil malaki na ang kanyang ipinagbubuntis. Dinala ng mag-asawa si Elena sa klinika upang magpakonsulta. Doon, nalaman nila mula sa doktor na si Elena ay may ovarian cancer. Inirekomenda ng doktor ang agarang operasyon at chemotherapy, kasama ang isang agresibong treatment plan. Lubos na nalungkot ang mag-asawa sa balitang ito at naapektuhan din ang trabaho ni Elena. Nang lumabas sila ng ospital, napag-usapan nila ang plano ni Elena na huwag sundin ang payo ng doktor at mamuhay na lamang ayon sa kanyang kagustuhan sa loob ng 8 bawas 9 na buwan sa ospital. Inimbitahan ni Elena si Tom para maghapunan sa kanyang restaurant. Hindi alam ni Elena ang nalalapit na desisyon ni Tom tungkol sa kanilang relasyon. Nang umuwi si Tom, napansin niyang kumalat ang tinta ng panulat sa bulsa ng kanyang damit. Naligo siya at nagbabad sa bathtub habang may kinakain. Nakareceive siya ng liham na kailangan niyang pirmahan para sa final court order na magtatapos sa kanilang kasal. Habang pipirmahan na sana ni Tom ang dokumento, napansin niyang wala ng tinta ang kanyang panulat. Lumabas siya ng bahay na nakarobi upang bumili ng bagong panulat. Sa kanyang pagbabalik, nalaglag ang binili niyang pen sa kalsada. Habang dinadampot ito, nabangga siya ng kotse. Nasa ospital na si Tom at may plaster ang liig dahil sa aksidente. Nakita niya si Elena na nakatulog sa upuan sa tabi niya. Nang magising si Elena, agad siyang humingi ng tawad kay Tom at tinanggap naman ito ni Tom na may ngiti. Lumabas sila ng ospital at kumain sa isang restaurant, kung saan binalikan nila ang mga alaala kung paano sila unang nagkakilala. Kinabukasan, kasama nila ang kanilang anak sa isang coffee shop at ipinaliwanag nila dito ang kondisyon ni Elena. Sa kanilang hardin, naglaro sila kasama ang anak. Bago matulog, tinuruan ni Elena ang anak na magbasa ng libro. Sa kanilang muling pagsasama, niyaya ni Elena si Tom na muling maging malapit sa isa't isa. Sa pagbalik ng kwento sa nakaraan, habang nag-ehersisyo si Elena na buntis, bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Dinala siya sa ospital, ngunit sinabi ng doktor na 2 sentimetro pa lamang ang dilation niya at hindi pa siya handa manganak. Pinauwi muna siya upang maghintay ng tamang oras para sa labor. Sa restaurant, nakaupo si Elena at nag-iisip habang hinihintay si Jade. Dumating si Jade, at nag-usap sila tungkol sa isang kompetisyon sa ibang bansa, kung saan si Jade ang napili. Samantala, pumunta si Tom sa coffee shop kung saan nagtatrabaho si Elena. Habang iniinom niya ang kanyang kape, dumating si Elena at kinumusta siya. Sinabi ni Tom na handa na siyang makipag-divorce, ngunit nauwi ang kanilang usapan sa isang mainit na romansa. Pagdating sa bahay, nagkaroon sila ng masayang pagsasama. Kinabukasan, nagpunta sila sa palengke upang mamili at masayang naglakad habang pinag-uusapan ang kanilang relasyon. Sa kabila ng kanilang plano para sa divorce, unti-unti nilang napagtanto at nararamdaman na nais nilang ayusin ang kanilang relasyon. Isang gabi, nag-uusap sina Tom at Elena, mag-asawa, ngunit nauwi ito sa hindi pagkakaunawaan. Tumaas ang boses ni Elena matapos sabihin ni Tom na baka muling mahulog ang loob niya kay Elena, kahit hindi iyon ang intensyon niya. Dahil sa tensyon, umalis si Tom. Kinabukasan ng gabi, pag-uwi ni Elena sa kanilang bahay, pagbukas niya ng pinto ay nakita niya ang mga kandila sa sahig na nakaayos pa kanan papunta sa kanilang sala. Sinundan ito ni Elena at nadatnan niya si Tom na nakatayo at naghihintay sa kanya. May binasa si Tom mula sa kanyang diary tungkol sa kanilang nakaraan, ngunit nanginginig ang kanyang boses at hindi niya ito natapos.
Kinuha ito ni Elena at siya ang nagpatuloy sa pagbabasa. Habang binabasa niya, napangiti si Elena at sa tuwa, sinabi niyang, kinuha ni Tom ang singsing at isinuot ito sa daliri ni Elena. Masayang-masaya ang dalawa sa kanilang engagement. Sa hardin, magkasama ang mag-asawa at ang kanilang anak. Ginugupitan ni Tom ang buhok ni Elena bilang bahagi ng kanyang therapy. May sakit si Elena na cancer at regular siyang nagpapagamot sa klinika. Habang nasa klinika, napansin niya ang isang babaeng pasyente na mahina at tahimik na nakaupo sa isang sulok habang inaalagaan ng isang nurse. Napaisip ng malalim si Elena habang pinagmamasdan ang pasyente, iniisip ang sarili niyang laban sa sakit. Samantala, nagsimula na ang paghahanda para sa isang cooking competition na pinamumunuan ni head chef. Napansin ni ang buhok ni Elena at pinuri ito, ngunit napansin ni Jade na dumugo ang ilong ni Elena. Nagpaalam si Elena na pupunta sa restroom. Doon, kumuha siya ng tissue at pinunasan ang dugo. Bigla siyang nakaramdam ng panghihina at sumuka sa toilet bowl. Naupo siya sa sahig, tila hindi komportable. Tinawag siya ni Jade mula sa labas, sinasabing handa na sila para sa competition. Dumating si Simon at ipinakita ang booking niya para sa isang date na sakto sa araw ng competition. Isa pang flashback ang nagpakita ng matamis na sandali ni Tom at Elena habang naliligo sa bathtub. Noon, buntis si Elena at napaka-sweet ng dalawa habang magkasama. Sa isang handaan, inimbitahan ang mga pamilya sa kanilang bahay at maraming dumating. Nagtipon sila para maghapunan, magkwentuhan tungkol sa nakaraan at magbahagi ng kanilang mga karanasan. Pagkatapos ng handaan, si Elena at Simon ay nagsimulang maglinis ng mga plato. Habang ginagawa ito, nag-uusap sila, ngunit biglang nakaramdam si Elena ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Agad siyang dinala sa klinika, kung saan sinabi ng doktor na kailangan niyang uminom ng antibiotic. Matapos sundin ang payo ng doktor, nalaman ni Elena na may cancer siya. Sa kabila ng pag-aalala ni Simon sa kanyang kalusugan, sinabi ni Elena na nais niyang magkaroon ng anak. Pumayag ang mag-asawa at sinimulan nilang subukan. Naglaan sila ng oras para magkasama, mag-enjoy at subukan ang pagbubuntis. Linggo-linggo nilang sinusubaybayan ang resulta ng pregnancy test, habang maingat na nagbabantay si Simon gamit ang timer. Isang araw, nakaramdam si Elena ng pananakit na senyales ng panganganak. Nagpunta sila sa doktor para magpakonsulta kung handa na siya para manganak. Gayunpaman, naipit sila sa matinding trapiko sa isang lagusan. Lumala ang sakit ni Elena at hindi na niya ito makayanan. Nang maglaon, huminto sila sa isang tindahan para bumili ng ilang gamit. Habang nagbabayad si Simon sa cashier, napansin niyang nawawala si Elena. Hinanap niya ito at natagpuan siyang nakalock sa loob ng banyo. Hindi mabuksan ni Simon ang pinto, kaya't napilitan ang mga tauhan ng tindahan na sirain ito. Sa loob, nakita nila si Elena na nakaupo sa inidoro at malapit ng manganak. Agad dumawag si Simon sa emergency hotline at tinuruan siya ng medikal na tauhan kung ano ang dapat gawin. Nakayuko si Elena at nakaharap sa lababo habang sinusunod ni Simon ang mga tagubilin. Sa wakas, lumabas ang sanggol at labis na natuwa ang mag-asawa, kasama ang mga tauhan ng tindahan na tumulong. Dumating ang ambulansya pagkatapos at isinugod ang mag-asawa at ang kanilang bagong silang nasanggol sa ospital. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa kanila, lumaki na ang kanilang anak. Patuloy silang pumupunta sa doktor para sa paggamot sa cancer ni Elena at sinusunod ang mga payo nito. Pag-uwi nila, nag-usap pa rin sila tungkol sa mga dapat nilang gawin dahil ang sakit ni Elena ay wala ng lunas. Sa gabing iyon, si Elena ay nakaupo sa closet at nag-iisip. Biglang dumating si Simon para sunduin siya sa kanilang date. Ngunit hindi alam ni Simon na si Elena ay may training para sa isang kompetisyon. Hindi natuwa si Simon at tinanong kung bakit inuuna pa ni Elena ang kompetisyon sa halip na magpahinga at unahin ang kanyang kalusugan, lalo na't may cancer siya. Ipinaliwanag ni Elena na hindi siya interesadong mamatay nang walang nagawa sa buhay. Gusto niyang mag-iwan ng legacy bilang isang mahusay na chef. Isinalaysay niya kay Simon ang kanyang mga pangarap sa kabila ng kanyang sakit. Naiintindihan naman ito ni Simon at nag-usap sila upang ayusin ang lahat bago mawala si Elena. Humingi rin ng tawad si Elena kay Simon sa lahat ng nangyari.
Pag-alis ni Simon sa bahay, umuwi siya at umiiyak habang binabasa ang mga sulat at tinitingnan ang mga package na natanggap mula kay Elena. Samantala, si Elena ay patuloy na tumatakbo tuwing umaga upang manatiling aktibo. Nang sumunod na araw, pumunta siya sa apartment ni Jade, ang kanyang kasamahan. Dumating ang araw ng kompetisyon. Naroon si Simon at ang kanilang anak upang manood habang naghahanda si Elena ng pagkain para sa paligsahan. Kahit nahihirapan siya dahil sa kanyang kalagayan, natapos niya ang lahat sa tulong ng kanyang kasamahang si Jade. Sa kabila ng pagod, nakita ni Elena sina Simon at ang kanilang anak sa audience. Tinanggal niya ang kanyang chef hat, niyakap si Jade, at hiniling na iwan sa kanya ang final prizes. Ngunit hindi na niya hinintay ang resulta ng kompetisyon. Sa halip, pumunta siya kina Simon at kanilang anak upang sunduin sila at magtungo sa ice cutting ring. Doon nila ginugol ang huling masayang sandali nilang magkasama. Sa huli, nagpaalam si Elena habang nagwawagayway ng kamay bilang pamamaalam dahil sa kanyang karamdaman. Naiwan si Simon at ang kanilang anak na magkasamang nagpatuloy sa buhay. Itinuro ni Simon ang mga aral at alaala ni Elena sa kanilang anak habang buhay pa siya. Dito nagtatapos ang pelikulang ito. Mag-subscribe para sa higit pang mga video, tulad nito i-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa.